During our 12th anniversary, ang church po natin ay nagdiriwang sa darating na February 14, which also marks the month of love. Tama ba? Excited yung mga may asawa kasi i-date kayo ng mga husband. Right? Sa mga single, sorry na lang. Sorry, nakikilamay kami sa inyo. So, yun. So, on our 12th year anniversary, we are thrilled to announce our church will celebrate its 12th anniversary on February 14th. Yes, a day that also marks Love Month. So what a better way to honor God's love than by sharing the gospel to the most needed, yung mga nangangailangan ng makarinig ng salita ng Panginoon. Amen? So, hindi na lang ako bigla. Mali natin yung decision ko na mag-jacket. Ang init. So this year, we want to make our celebration more meaningful by reaching out to the lost. Right? So here's our challenge to everyone. No? Sabi doon, let us invite one. Diba? Siguro naman meron tayong mga kaibigan sa trabaho. Ang sakit pala talaga sa mata nito, bro. Dito tayo. Yan. So, meron naman siguro tayong mga kaibigan, kaya isa lang. Tama ba? Invite mo yung may utang sa'yo, invite mo sa February 14. No? So, kung meron na po kayo naiisip na gusto nyo i-invite on that day, paki-scan po itong code na to, send nyo yung pangalan ng person na gusto nyo i-invite. You're praying for that person. And as a church, we will pray together po. So, bago pa dumating yung February 14, we are praying and having faith na that person will attend our anniversary. Okay ba yun? Kaya ba? Isa lang. Kahit isa lang. Kaya ba natin? Amen. Amen? Pwede ba? Parang diskumpiyado pa tayo. Kaya mo ba mag-invite? Kaya ba natin mag-invite? Kahit one person lang. Amen? Sabi mo may kainan. Diba? Apply agad yan, right? So yun, scan po yung QR code po, then fill out the form and put the name of the person that you want to invite and pray for that person. No? So as a church, we will pray together. Amen po? So right now, we are going to talk about the cross. We are on the third week of our series, The Cross. So kung first time mo, thank you. Congratulations, patapos na kami next week. So ngayon ay nasa third week na po tayo ng ating series ng The Cross. Right? Yung first na topic po natin is about Nicodemus. Si Pastor John po yung nag-preach. And last week, si Bishop Alfred yung nag-preach. Gusto niyo ba lagi siya mag-preach? Amen. Ang gusto ko lagi siya yung nag-preach. Alright, so today we will talk about the centurion. No? Isang story po sa Bible na kung saan hindi mo inakala na from the person na outside dun sa belief ng Jews will have a faith in God na makita niya si Jesus Christ na kung sino talaga siya. Amen. As someone who's outside the Jewish culture. Bakit kasi siya siyang Romano? Amen. Natatandaan niyo ba yung unang dating niyo sa Saudi Arabia? Right? Yung pagdating mo sa Saudi, iba na yung mga suot nila. Nasyak ako that time kasi pagbaba ko ng aeroplano, yung mga kasabay ko mga nakatuwalya. Kasi mag-Ramadan that time. Sabi ko, bakit pinayagan umakyat ng sa aeroplano to? Nakatuwalya lang. Right? So, meron kang feel na feel mo talaga na hindi ka taga rito sa Saudi Arabia. Tama ba? Pagdating mo, iba na yung salita. Diba? Iba yung mga nakasulat sa kalsada. Iba yung amoy, di ba? So lahat iba, feel na feel mo na outsider ka. So yung pag-uusapan natin about today, about the centurion. Ano po? So our title for today is The Centurion's Revelation, Seeing Jesus for Who He Truly Is. Amen, tayo po ito ngayon as we read the Word of God. Medyo mahaba yung verse natin. Dalawang book po yung pag-aaralan natin. Sabay-sabay natin basahin. It was now About the sixth hour, and there was darkness over the whole land until the ninth hour, when the sun's light failed, and the curtain of the temple was torn in two. Then Jesus, calling out with a loud voice, said, Father, into your hands I commit my spirit. And having said this, he breathed his last. Now when the centurion saw what had taken place, he praised God, saying, Certainly, this man was innocent. And all the crowds that had assembled for this spectacle, when they saw what had taken place, turned home, beating their breasts.
And all his acquaintances and the women who had followed him from Galilee stood at a distance watching these things. And Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit. And behold, the curtain of the temple was turned in two, from top to bottom. And the earth shook, and the rocks were split. The tombs also were opened, and many bodies of saints who had fallen asleep were raised. And coming out of the tombs after his resurrection, they went into the holy city and appeared to many. When the centurion and those who were with him, keeping watch over Jesus, saw the earthquake and what took place, they were filled with awe and said, "Truly, this was the Son of God." Amen. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat Panginoon sa umagang ito, Diyos, sa mga salita mo namin pagbubulayan, Panginoon. We pray, Lord God, that you open our eyes, our mind, Lord God, na maintindihan po namin ang salita mo, Diyos. Thank you for this day, for the lives of everyone, Panginoon, na narito, Diyos. Kailangan po namin na maranasan namin kapangyarihan mo, ang pag-ibig mo po, Diyos. In Jesus our prayer, this name. Amen. Amen. Lang tayo po yung mga kaupunan. Masarap pala dito. Dito na lang ako. Amen. So we're talking about the centurion. Ano po? Familiar pa kayo sa centurion? So tatlong bagay po yung nais kong i-share sa inyo sa umagang ito. No? Kung paano ko nagkaroon ng pananampalataya ng isang taong hindi naman familiar sa nangyayari sa paligid niya. Right? Under this time, ang Jewish po ay under the rulership of the Roman Empire. Familiar? Amen. Narinig niyo ba sila? Nakapanood ba kayo ng Passion of the Christ? Kung hindi niyo pa siya napapanood, you better watch it po. Amen. So ang first point po natin is the centurion's background. An outsider who witnesses the divine. Bakit tinawag siyang outsider? Because hindi naman po siya hindi po siya Hudyo. Amen. Siya po ay isang centurion. Nakakita na ba kayo ng centurion? Yan, di ba? Ito mga to, these are Roman soldiers. Okay? Sino ko palagay niyo yung centurion? Ito yung centurion. Yung may palong sa ulo. Para siyang manok. Bakit siya may ganon? Bakit siya may yung helmet na iba? Kasi kailangan makita siya ng mga sundalo niya kung nasaan siya. Okay? Ang isang centurion ho, ang hawak po niya na soldiers at least 80 soldiers ang hawak po niya. So ano yung mga requirement ng isang para ba maging centurion? So kailangan meron kang 15 to 20 years of experience. Right? So medyo, ibig sabihin, pagdating sa labanan, batak na ho siya sa labanan. Tama ba? Familiar siya sa labanan or war tactics. Nakakita na ba kayo ng nag-apply ka, empleyado? Fresh graduate ka, tapos tatanungin ko ng 5 years experience. Di ba sa Pilipinas, mag-apply ka ng trabaho, nakalagay doon, fresh graduate, 5 years experience. Parang gulo. Sa kanila, hindi po pwede. Yung bagong sundalo, hindi ka pwede maging centurion. So it will take 15 to 20 years. Or, i-appoint ka ng isang senate para maging centurion. Bakit? Kasi kailangan mo, yung centurion, kailangan marunong siyang magbasa. Kailangan niya marunong siya magsulat. Bakit? Kasi tumatanggap siya ng order at nagbibigay din siya ng order sa mga sundalo niya. Amen? So as a company commander, they held important responsibility including training, giving out assignments, and maintaining discipline in the ranks. Grabe po sila magdisiplina ng sundalo. Hindi uuso sa kanila yung sorry sir. Sir, sorry sir. Di ba kapag CAT or OTC, pag nagkabali, sir, sorry sir. Sa kanila yung uso yun. May punishment po agad. They are very harsh pagdating mo sa punishment. So maybe you're wondering, yung nagsabi ba na this is the Son of God, it's the same centurion humingi kay Jesus Christ ng tulong? Familiar kayo dun sa centurion na may pinagaling si Jesus Christ na servant? Magkaiba ho ito, no? Kasi marami yung centurion na nasa lugar ho nila. Hindi lang ho isang centurion, marami ho sila. So, ito yung mababasa natin centurions in the Bible. Sa Matthew chapter 8 verse 5 to 13, ito po yung centurion na nag-ask kay Jesus Christ ng help. Diba? Yung servant niya in pain, sabi niya gano'n, I'm in the man of authority, sabi niya kay Jesus Christ. Pag sinabi ko doon sa sundalo ko, pumunta sa ganito, pupunta siya. And he recognized yung authority ni Jesus Christ. Sabi niya, kahit sabihin mo lang yung salita mo, gagaling yung aking servant. So na-marvel si Jesus Christ. Grabe yung faith
ng centurion na to? Bakit hindi niya nakita yung sa mga Hudyo? So sabi ni Jesus, dito, ngayon pa lang magaling na yung servant mo. So yes, siya yung isang centurion niya. Sa Mark 15:39, ito yung pinag-uusapan natin na centurion, yung nag-marvel siya na, this is the Son of God. Sabi niya, the man centurion was in charge of the execution detail that crucified Jesus, acting under the orders of the Governor Pontius Pilate. Bakit? Kasi yung mga Pharisees, meron ho silang Jewish court, yung Sanhedrin. Wala ho silang authority mag-judge ng, although they can judge that sentence, pero hindi nila kayang ipatupad yon. Under the Roman rulership, bawal ho yun. Kailangan lang magpatupad ng is the Romans. So sila po ay pumunta kay Pontius Pilate. Kilala niyo po ba si Pontius Pilate? Diba? Siya yung naghugas na ang plato. Diba? Siya ho yung nagsabi sa mga Hudyo, mamili kayo sinong pakakawalan natin, si Barnabas o si Jesus Christ. Yun yung sinigaw nila. Si Barnabas. Kasi alam si Pontius Pilate that time, alam niya na si Jesus Christ was innocent. Pero wala siyang magawa kasi yung mga alipores ng mga Pharisees nagsisumigaw. So kaya siya naghugas ng kamay, parang hindi ko kasalanan ito, kasalanan nito. Siya ho yung centurion na nag-facilitate ho ng execution ni Jesus Christ. From the beginning up to end. Tapos siya rin ho yung centurion na nagsabi kay Pontius Pilate na patay na talaga si Jesus. Siya nag-confirm. Ito yung sa Mark 15. Acts 10. Ito po si Cornelius. Siya ho yung unang Gentiles, yung family ho nila. Sila ho yung mga unang Gentiles na nakakilala sa Panginoon. Amen. Acts 27. Ito po yung encounter ni Paul sa centurion. There were prisoners po actually. Tapos lumubog yung kanilang bangka. Right? So habang lumulubog yung bangka nila, naisip ng mga sundalo na magpakamatay kasi naisip nila yung mga preso nakatakas. Bakit? Kasi under their rule, kapag mayroong isang prisoner na nakatakas, ang katumbas nun buhay nung nagbabantay. Remember yung sa Acts nung kay Paul and Silas, nakakulong sila. Tapos na-open yung prison. Gusto magpakamatay ng sundalo, sumigaw si Paul. Andito kami sa loob. Bakit ang katumbas? Kasi kapag ikaw may tumakas na prisoner, katumbas ng buhay mo. Right? Amen? Andiyan pa ba kayo? Amen. Okay, going back. Sabi dito, and Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit. And behold, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom, and the earth shook, the rocks were split, the tombs also were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. And coming out of the tombs after this resurrection, they went into the holy city and appeared to many. With the centurion and those who were with him, keeping watch over Jesus, saw the earthquake and what took place. They were filled with awe and said, truly, this was the Son of God. Yung awe na sinabi ko doon is the same as parang phobia po. Di ba? Meron dito mga takot sa ipis. Meron mga takot sa ipis dito. Okay lang yung ipis pag gumagapang eh. Pero pag lumipad yung ipis, kanya-kanya na tayo eh, no? Right? Meron mga tao na takot sa gagamba. Anong tawag sa phobia na yan? Arachnophobia. Meron takusa, di ba? Mga takot sa asawa. Yan. So ano yung mga nangyari nung time na si Jesus ay namatay? Sabi dito, the curtain of the temple was torn in two. Ito yung mga nangyari nung si Jesus ginive up niya yung spirit niya. The earth shook, the rocks were split, the tombs were also opened. So by the centurion and those who were with him, they were filled with awe, and they declared, truly, this was the Son of God. Remember the Roman soldier. Remember that the centurion was a Roman soldier. Okay? Part an empire known for its power, brutality, and disregard for Jewish culture or tradition, customs. Ito pong sundalong ito, namulat po siya sa violence. Tama. Normal na ho sa kanila yung may pinapatay. Parang pag sinabi ng emperor, patay mo to, parang wala na lang sa kanila. Diba? Hindi na sila lang hinabot, hindi na sila yung, di makatulog kasi may pinatay ko. Hindi, normal sa kanila yun. Right? And they were actually trained to do that. Etong centurion na to, siya yung nagpa-facilitate. So ibig sabihin, hindi lang si Jesus yung ipinako niya that time.
Di ba? Prior to that, may mga pinako na siya. So normal na lang sa kanya yun. Tipo may pinapako dyan, kumakain siya ng sisig. Sige, patayin yan. Okay lang. Hindi siya apektado kumbaga. But this time, nung si Jesus po ang pinako, may mga nangyari. Right? Nagkaroon na ba tayo ng realization sa buhay natin? Yung naniniwala ka sa sarili mo na mabuti kang tao, pupunta ka sa langit. Meron ba kayo ganun paniniwala before? Di naman ako nagnanakaw. Di naman ako nananakit ng kapwa. Nagpapautang ako, walang tubo. Di ba? Kaya pupunta ako sa langit. Di ba? Meron tayong belief na gano'n, mabuti ng tao, punta ka sa langit. Yeah. Pero nung ikaw ay confront ng word ng Lord na kahit anong buti mo, siguro, buti si Pastor Caleb, nag-agree. Diba? Kahit anong buti mo, hindi ka pupunta sa langit. Amen? Ito po yung nangyari sa taong ito, nagkaroon siya ng realization na itong pinako nila na si Jesus Christ, hindi po siya ordinary na tao. Amen? That's why he was able to declare, truly, this was the Son of God. Hallelujah. Sabi niya, his confession is one of the most profound declaration in the scripture, especially because it came from a unlikely source. Hindi mo aakalain na siya ay magsasalita ng gano'n. Tama po ba? Amen po ba? Amen. Natanong niyo na ba sa sarili ito? Is God real? Narinig niyo na ba yung question na yan? Totoo bang may Diyos? Na-encounter niyo ba yung question na yan? Totoo bang may Diyos? Kapag mayroon tayong problema, minsan natatanong natin, andiyan ka ba, Lord? Amen? Napapanood ko minsan sa YouTube, sabi nilang gano'n, hindi totoong may Diyos. Meron isang preacher, sa street evangelist, sabi niya, biglang lumapit yung lalaki, kabataan, sabi niya, hindi totoong may Diyos. God is not real, sabi niya, kasi kung totoong may Diyos, dapat may girlfriend ako ngayon. Grabe, no? Yun lang yung yun lang yung pamantayan niya. Para maging totoo ang Panginoon, kailangan may girlfriend siya. Pero natanong niyo na ba sa sarili niyo to? Dumating ako sa punto ng life ko na tinanong ko sa sarili ko, totoo ba itong ginagawa ko? Am I really serving a real God? Amen? Yung sabihin sa iyo na may sakit ang magulang mo, paano maka-question, Lord, totoo ka ba? Andiyan ka ba talaga sa akin? Bumagsak ka sa exam, di ba? You're praying for this and biglang hindi sinagot ng Panginoon, totoo kaya si Lord? You start questioning your faith. Tama po ba? Nangyari po sa amin mag-asawa yun. Magkaroon ng miscarriage yung wife ko for the second time. I asked myself, tama ba itong pinagagawa ko? Totoo ba yung Diyos na pinaglilingkuran ko? I come to a point, nag-decide ako, Lord, kanya-kanya na tayo. Hindi mo ako sinasagot. Diba? Hindi mo ako pinakikinggan. Minsan lang ako humingi sa'yo. Hindi mo pa ako dininig. Hindi ko naman hiniling na pumuti ako, pero, diba? Minsan hindi natin alam kung nagdidiman ba tayo or we're praying to God. Bakit? Kasi kung babasahin niyo po yung mga verses prior to that, sabi nila kay Jesus Christ, kung totoo kang Diyos, kung totoong anak ka ng Diyos, bumaba ka dyan. Sabi nila, you can save others but you cannot save yourself. Samantalang ang daming miracle na ginawa ni Jesus prior to His crucifixion. Tama po ba? Nagpagaling siya ng may sakit, bumuhay siya ng patay. Pero hindi mo sila niniwala kay Jesus Christ. Sabi nila, kung makakababa ka dyan, maniniwala kami. Doon lang sila maniniwala sa Panginoon. Amen. Minsan kahit anong miracle na ginawa ng Lord, ayaw natin paniwalaan na buhay ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Kasi gusto mong mangyari yung pinag-pray mo minsan. Minsan hindi mo ma-distinguish kung nag-pray ka ba or pinipilit mo si Lord na gumalaw sa gusto mo. You're demanding God to move. Hello? Amen. Dumating po ko sa time na yun, sabi ko, Lord, hindi ka totoo. I therefore conclude na hindi ka buhay, hindi ka talaga makaya ang Diyos. And from that day, nag-down spiral yung buhay ko. Magkagulo-gulo kami mag-asawa. Hindi na ako kami nag-uusap. Dumating ko kami sa point na hiwalay ko kami mag-asawa. Tapos kahit sino mag-share sa akin ng Word of God, no, hindi ko siya tinatanggap.
Kasi for me, hindi totoo yung salita ng Panginoon. Kasi hindi niya na ako sinasagot. Pero one time po, habang natutulog ako, kinausap ako ng Panginoon. Dinala ako sa panaginip ko. Pero pag gising mo ganyan, nakikita mo yung sarili mo nandun ka sa impyerno. And it didn't happen for one time only. 3 times ko po na-experience yun. Another time, mag-isa lang ako sa bahay na tinitirahan ko dito sa Saudi. Di alam ng mga katrabaho ko kung saan ako nakatira. Hindi ko alam ng asawa ko kung saan ako nakatira. Mga katrabaho ko hindi alam kung saan ako. Sabi ko, kung dumating yung panahon na yun at kinuha ko ng Lord, ako lang mag-isa doon sa bahay. Diba? It was a wake-up call for me. Bakit? Kasi yung pinagpapasalamat ko sa Lord, yung pag-ibig ng Panginoon is very stubborn. Imagine mo kung nag-give up si Lord sa akin. Wala na ako, hindi niyo ako nakikita rito. Hindi niyo sana nakita yung kamukha ni Tanggol. Amen. Tambol. Ang daming miracle ng Panginoon. Imagine niyo kung si Jesus Christ, habang minamak nila, they're mocking Jesus Christ, go down, save yourself. Pwede na kasi Jesus bumaba doon that day. Ayoko na. Bahala kayo sa buhay. Patay tayo lahat doon, tama ba? Wala tayong salvation. Right? Kung si Jesus Christ habang nakapasok po sa cross, sabi niya, bahala na kayo, baba na ako dito. Diba? Pwede naman niyang gawin eh. During the time of Gethsemane, remember? Nag-pray siya doon sa Gethsemane. Pwede na siyang mag-give up that time eh. Kasi alam niya yung mangyayari sa kanya eh. Pwede niya nang bitawan. Hindi dahil sa hindi niya kayang bumaba, hindi niya magawang bumaba kasi mapapahamak tayong lahat. Amen? Binamak nila si Jesus, bakit hindi ka bumaba dyan? Imagine, hindi sa dahil hindi niya kaya bumaba, hindi niya magawang bumaba kasi tayo lahat ay mapapahamak. Amen? Grateful ba tayo sa love ng Panginoon? Sabi dito ni Peter, so Peter opened his mouth and said, truly I understand that God shows no partiality, but in every nation, anyone who fears Him and does what is right is acceptable to Him. Praise God kasi si Lord hindi namimili ng tao. Tama po ba? Hindi niya, wala siyang pakialam kung anong background mo. Lahat naman tayo may kanya-kanyang background, tama ba? May pinanganak ba rito, righteous ka na agad? Caleb, sumagot ka. Diba? Lumabas ka sa mundo to, lahat tayo mayroong kanya-kanyang history, tama ba? May mga sinungaling dito, numerong sinungaling, pero hindi tinignan ng Lord yung buhay mo before. Diba? Hindi tinitingnan ng Panginoon kung anong background mo, hindi tinitingnan ng Lord kung anong tinapos mo sa eskwela. Hindi tinitingnan ng Panginoon kung magaling ka magsalita. Tama ba? Sabi nila, anyone who fears Him and does what is right is acceptable to Him. Tinanggap tayo ng Panginoon. Amen? Right? Andiyan ka ba? Gutom ka na ba? Hallelujah. So for all believers, our challenge to us is to share the gospel boldly. Ang challenge natin ng Panginoon, ibahagi mo ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi kasama mo ang Panginoon. Minsan kasi nagkakaroon tayo ng kaisipan na hindi ako karapat-dapat na mag-share ng gospel kasi ganito yung buhay ko eh. Pero ginagamit tayo lahat ng Panginoon. Amen ba? The power of the cross, second point is the power of the cross and revelation in the midst of chaos. Bakit? Ano ba yung nangyari that time? It was now about the 6th hour and there was darkness over the whole land until the 9th hour. Anong ibig sabihin ng 12 noon hanggang alas 3, mayroong darkness. Ang darkness po sa Bible usually ginagamit as judgment. Naalala niyo yung plague of Egypt? 10 plagues of Egypt. Isa dun sa 10 plagues is darkness. Di ba? Nagkaroon ng kadiliman. Nasabi ng ibang scholar na yan, eclipse. I don't think na eclipse to. Bakit? Kasi ang eclipse kasi minuto lang eh. Naka-experience ba kayo eclipse? Narinig nyo na yung eclipse? Diba? Minuto lang yan tapos lilipas na, di ba? Kaya nga pag binibidyo mo, maatras ka eh, kasi maatras din yung buwan eh. Pero ito, 3 hours of darkness. Tanghaling tapat, biglang dumilim. Amen? Sabi pa dyan, ito yung mga naganap, and behold, the curtain of the temple was torn into two
from top to bottom. Siguro mas malupit yan kung from bottom to top, no? Pataas eh. So, sabi niya, from top to bottom, the earth shook, the rocks were split, the tombs were also open. So, ito yung mga nangyari. Ibig sabihin, hindi lang siya basta-basta crucifixion kasi mayroong mga naganap. Tama ba? Ano ibig sabihin nung the curtain of the temple was torn in two? Actually po, kung babasahin yung Old Testament, it was just veil. Yung partition sa loob ng tabernacle, veil lang yun eh. Pag sinabing veil, kita mo yung halos aninag mo yung loob. Tama ba? Yung kapag kinakasal tayo. May mga kinasal ba rito? Yes. Di ba nung kinasal ka, merong veil yung asawa mo, yung mapapangasawa mo. Pero ibig sabihin, kita mo pa rin yung aninag mo pa rin yung itsura ng wife mo, magiging wife mo. Tama ba? Pero nung time din na curtain na, di ba? Curtain na, ibig sabihin hindi mo nakita yung loob. So kailangan i-tear ng Panginoon yun. It symbolizes na ikaw at ako ay malaya ng makakapagpuri sa Panginoon. Tama yan, Caleb. Di ba? We can now enter boldly into the presence of God because of that. Yung ginawa ni Jesus sa cross, now we can enter boldly into His presence. Amen. Kaya tayo nakakapag-praise and worship dito. Kaya tayo nakakatawag sa Panginoon because of what Jesus did on the cross. Amen. Hallelujah. The tearing of the veil is especially significant. It symbolizes the removal of the barrier between God and humanity. Wala na ho tayong barrier sa Panginoon. Pwede na tayong tumawag sa Diyos anytime. Right? Amen po ba? Hallelujah. Sabi ko sa Hebrews chapter 10, verse 19 to 22, therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that He opened for us through the curtain that is through His flesh, and since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Ngayon, pwede na tayo lumapit sa Panginoon anytime. Right? Imagine niyo kung tumusunod pa rin tayo doon sa Old Testament, kailangan mo maglinis, kailangan mo maghugas ng katawan. Alam niyo ba yung ginagawa ng mga Muslim? Diba, naglilinis ng tenga, naglilinis ng paa. Nasa Old Testament kasi yun eh. Naglilinis ng ulo. May mga symbolism yun sa Bible natin. Naglilinis ka ng tenga, ibig sabihin, nililinis mo yung mga bagay na naririnig mo. Yung feet mo kung saan ka nang galing, kaya sila naghuhugas ng paa. Amen. But here's the thing, sabi dito, sabi yan, sa 1 Corinthians 1:18, for the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved is the power of God. Diba, pag sinishare mo yung gospel sa isang unbeliever, sabi yung kalokohan niyang pagpapako sa cross, hindi totoo na pinako si Jesus Christ. Para sa kanila, foolishness yun. Pero sa atin, yun yung kapangyarihan ng Panginoon. Amen. That because of yung ginawa ni Jesus Christ sa cross, we are saved. Amen. Tayo naligtas dahil sa ginawa ni Jesus sa cross. Here's another thing. When life feels chaotic or overwhelming, remember that God's greatness revelations often come in the midst of struggle. Amen. Nakita niyo yung nangyari sa crucifixion, nagkaroon ng gulo. Pero doon nag-declare yung centurion na totoo ang Diyos. Minsan, di ba, kapag nakaranas ka ng pagsubok sa buhay mo, doon dumarating yung salita ng Panginoon sa iyo. Right? Nakikinig pa tayo ng salita ng Panginoon, babasa ba tayo ng Bible? Doon dumarating yung revelation ng Panginoon. Minsan, pag gulong-gulo yung isip mo, basa ka ng Bible mo, makakakita ka ng comfort sa word ng Lord. Amen? The third, the centurion's confession, a simple but power proclamation. Ano ba yung pinroclaim ng centurion? Sabi niya dyan, truly, this was the Son of God. The centurion's confession was a declaration of faith. Though he didn't fully understand Jesus' mission, he responded to what he witnessed with sincerity and all. Hindi niya naiintindihan kung ano ba, bakit ba pinako to si Jesus Christ? Para saan ba siya, bakit ba siya pinako doon? Pero nung nakita niya yung mga naganap sa paligid niya, nagkaroon siya ng pananampalataya. At doon niya dineclare na si Jesus, the Son of God.
Marahil narinig niya na yung pangalan ni Jesus long before. Marahil narinig niya na yung mga kwento na si Jesus nagpapagaling na may sakit. Pero hindi lang yun eh. Kasi that time, marami naging crucify itong taong to. Pero iba si Jesus Christ. Hindi siya na-move because of His death, but how He died. At ano yung mga nangyari nung mamatay si Jesus Christ. Doon siya na-move. Bakit? Kasi nung pinapako si Jesus Christ, ang unang sinabi ni Jesus is, Father, forgive them, for they do not know what they do. Amen? Tayo kapag kinat ng sasakyan, nagdadrive ka, bigla kang kinat, hindi forgive. Forgive ba yung lumalabas sa bibig na? Lord, forgive him. Kinat niya ako, Lord. Yun ba yung lumalabas sa bibig natin? Pag inutangan ka tapos di ka na binayaran, nakita mo kung saan nakakarating yung umutang sa'yo. Lord, bukay ka ba? Di ba? Nagalit ka minsan. Pero si Jesus, nung nasa cross, sabi niya, Father, forgive them. Maraming nagtataka itong centurion ito, bakit yun yung reaction ni Jesus Christ? Bakit dito siya nag-act? Bakit hindi siya nagagalit sa mga tao? They were mocking him. Sinaktan siya mula umpisa hanggang sa ipako siya sa krus. Pero ang unang sinabi ni Jesus, forgive them. Ano pa yung sinabi niya doon sa katabi niya, sa kanan? Ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Hindi niya sinabi, Bella, manigas ka dyan. Diba? Deserve mo yan, ipako sa krus. Ako hindi. Di ganun yung sinabi ni Jesus, ngayon din. Because this person, nanampalataya siya kay Jesus Christ, kaya sinabi niya, ngayon din. Grabe, no? Yung reaction ni Lord. Sabi niya, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Romans 10:9-13. Second verse is, sabi niya, now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, He asked His disciples, who do people say the Son of Man is? And they said, some say John the Baptist, others say Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets. He said to them, but what do you say that I am? Simon Peter replied, you are the Christ, the Son of the living God. Do you believe that? Na si Jesus ay anak ng Diyos? Amen. So the centurion's confession reminds us that faith begins with acknowledging Jesus for who He is. Doon nag-uumpisa yung pag kinilala mo yung divinity ni Jesus Christ, no? Sino ba talaga si Jesus sa buhay natin? Before ho tayo nakakilala sa Panginoon, before tayo nag-born again, meron tayo mga kanya-kanyang paniniwala kung sino si Jesus, di ba? Si Jesus yung pinanganak ng December, namatay ng April, di ba? Hanggang doon lang. Pero nagbabago siya kapag nakilala mo siya ng gusto. Tama po ba? Amen. Nako-confess mo na si Jesus ay kaibigan mo. Right? Si Jesus ay miracle worker ng buhay mo. Amen. Hallelujah. And for our conclusion po, no? The call to see and proclaim. Ito po yung gusto kong iwanan sa inyo. Ano bang message yung gusto kong iwan sa inyo? Sabi dito, Jesus said to her, I am the resurrection and life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives, believes in me, shall never die. Do you believe this? Na darating ng Panginoon, kasama niya tayong kukunin. Amen. Meron ba gusto na iwan dito pagdating ni Jesus Christ? Tapos hindi kami, huwag na kayo iyak. Diba? At least pag alis namin, may maglilinis dito sa church. Right? Sabi diyan sa Hebrews 12:1-2, therefore, since we are surrounded by so great cloud of witnesses, let us all lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Amen. The centurion's story challenges us to see Jesus with fresh eyes. He saw in Jesus what others or religious leaders, bystanders, even the disciple, failed to recognize at that moment. Merong nakita tong centurion na ito na hindi nakita ng mga tao sa paligid niya. Bakit? Kasi kung babasahin niyo yung Biblia, siya lang po yung nagkaroon ng reaction. Tama? Saka yung
criminal na sa right side ni Jesus Christ. Dalawa lang po sila nagkaroon ng reaction during the crucifixion of Jesus Christ. Amen. Sana magkaroon tayo ng bagong perspective. Kung sino ba talaga si yung pinaglilingkuran natin? Sino itong pinaglilingkuran natin, Jesus? Amen. There are two things I want to leave to you. Sabi dito, will you allow the cross to transform your heart as it did first Thessalonians? Sabi niya. Second, will you boldly proclaim in word and deed that Jesus is the Son of God? Sana habang tumatagal yung, especially in this series, natatransform din yung perspective natin, yung puso natin sa Panginoon. Amen? Will you allow the cross to transform your heart as it did for the centurion? Amen. Will you boldly proclaim in the word and deed? Doon sa mga bago, doon sa mga ngayon pa lamang nakakilala sa Panginoon, ang question na to, will you allow the cross to transform your heart? Doon sa mga dati nang umaating, dati ka ng Kristiyano, sabi diyan, will you boldly proclaim in word and deed that Jesus is the Son of God? Ano ibig sabihin ng nakikita ba sa atin? Yung salita ng Diyos sa buhay natin. Amen? Right? Mag-i-eleksyon na naman. Utang na loob makita sa atin ang pagiging Kristiyano. Tama ba? Hindi yung Kristiyano tayo yung nakikipagbangayan sa Facebook. Yung binoto mo, sinungaling. Diba? Numero 1 ko nagsasalita doon. Tama ba? Team Kadiliman versus Team Sumakita Kasamaan. sa atin yung salita ng Panginoon. Right? Amen po ba? So tayo po'y tumayo at madalangin. Hallelujah, Lord God. I give you glory and honor. Panginoon, sa umaga na ito, nagpapasalamat kami sa pag-ibig mo, Diyos. Salamat sa ginawa mo sa krus, Lord God. Thank you for saving us from our sins, Lord God. We ask that in this very hour, Panginoon, mabago yung isipan namin, mabago yung puso namin, Panginoon. Matutunan namin mahalin ang aming kapwa, Diyos. Maging totoo kaming servant mo po, Lord. Hindi lang sa salita, Diyos, hindi lang sa pananamit. Not just by claiming, Lord God, na Kristiyano kami, Panginoon, pero hindi naman nakikita sa gawa namin, Lord God. Maging kagaya kami na centurion na ito, Panginoon, na na-transform yung buhay niya na makilala ko niya. Lord, I pray and ask, Lord God, transform our lives, Panginoon. Baguhin mo ang aming isipan, O Diyos. Sa panahon, Lord God, na kami nakakaranas ng trials, Panginoon, gulo sa aming buhay, Panginoon. Ang lumabas sa aming bibig, Lord God, ay buhay ang Diyos na aming pinaglilingkuran, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa gabi, sa umaga nito, Lord God. And as we close this morning, Panginoon, Lord, we ask for your guidance, Panginoon, for the whole week. Babalik na naman kami sa trabaho, Panginoon. Danayan po namin na makita sa amin ang salita mo, makita sa amin ang buhay mo, Diyos. Magningning ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ito po ang aming samang dalangin sa tanging Panginoon, Panginoon Jesus. Amen. And now, I just want to read to you Romans 15:13, sabi dito, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in Him. Tapos na po yung service natin. Meron po tayong snack sa labas. See you next week. God bless po. Amen. May I ask all the volunteers to stay here.